Tinatayang matatapyasan ng 6 na piso kada litro ang presyo ng diesel at kerosene, maging sa gasolina sakaling may patupad ang suspensyon sa excise tax. Samantala, tiniyak naman ng Department of Energy na sapat pa ang supply ng petrolyo hanggang Abril. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Pinag-aaralan na ng Committee on Ways and Means ang pagsuspinde sa excise tax sa produktong petrolyo kasunod ng hiling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso para bigyan siya ng emergency powers para ipatupad ito. Ini-empower natin ang executive, ang Pangulo, na alisin ang excise tax on fuel. Sa diesel, 6 na piso. Sa unleaded, 10 piso. So, ang expectation natin pag ipinasa natin ito at sinuspend ng presidente nga, is automatically magkakaroon ka agad in that same week ng pagbaba ng 10 piso. Batay sa naging ulat ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, mula sa 3.6 baseline ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inflation rate, kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, maaaring umabot hanggang sa 4.8% ang inflation rate sa bansa. Pero kung maipatutupad ang suspensyon sa excise tax, maaari pang bumaba ng 4.3% ang inflation rate. Kung sakaling maipatupad ang pagsuspinde sa excise tax, pababawasan ng 6 na piso kada litro ang presyo ng diesel at kerosene, habang 10 piso kada litro naman ang maaaring mabawas sa presyo ng gasolina. Pagamat suportado ng Department of Finance sa tapyasin ng excise tax, babala nila na mahigit 294 billion pesos ang koleksyon sa excise tax at VAT sa imported petroleum product noong nakaraang taon. Kaya malaking bahagi ng pondo ang mawawala kung isususpinde muna ito, na aabot sa 37 billion pesos revenue lost. Samantala, nakikipagtulungan na ang Department of Transportation sa LTFRB, DICT at DILG para sa pamamahagi ng subsidy sa mga pampublikong sasakyan. 2.5 billion pesos ang alokasyon kung saan nasa 4,500 hanggang 10,500 pesos ang ipapamahaging subsidiya sa mga public utility vehicle drivers. Nasa 12,500 pesos naman para sa bawat TNV drivers, 1,800 pesos sa delivery riders at mahigit 1,000 para sa bawat unit ng tricycle. Tiniyak naman ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na sapat pa ang supply ng petrolyo hanggang Abril. Ang crude oil is not a big issue because Petron, I think, can have access to crude oil. They have Malaysia also and all the other options. It's a direct and indirect supply of the finished products. So when we've had several meetings with the oil companies already, and they have assured us they have stock which is here in the Philippines already and en route. And that's sufficient enough until April, Mr. Chair. So if the pronouncements of President Trump is true, then that it should last just 4 weeks, then the Philippines is still in a good stage. Sakali mang tumagal ang tensyon sa pagitan ng Iran at US, patuloy na pinaghahandaan ng ahensya ang posibleng maging resulta nito, lalo na sa supply. Mungkahin naman ni Committee Chairperson Miro Kimbo na i-re-evaluate ang presyo ng petrolyo para masinsinang makita ng gobyerno kung may nangyayaring pag-abuso sa presyo. Kapag nagtaas ng konti ang world market, adjust kagad sila in less than a week. Pero pag bumababa naman ang presyo sa merkado internationally, hindi naman maramdaman ng taong bayan sa gasolinahan yung pagbabang ito. Bagamat tinanggal sa DOE ang kapangyarihan na i-regulate ang presyo ng petrolyo dahil sa deregulation law, nagsasagawa na ng inspeksyon ng ahensya sa pakikipagtulungan sa PNP at DILG para mapanagot ang mga nag-regulate sa mga gasolinahan na umaabuso sa presyo ng petrolyo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.